Sa pumili ng color card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakarma ba yung iyong tao sa ngayon. I feel na kung sino man ito, pinaglaruan niya yung inyong damdamin. I feel na guilty siya sa ginawa niyang paninira sa inyo, lalo-lalo na sa iyong career. It could be somebody that is definitely charismatic at naiinggit siya sa inyo at naguguluhan siya kung ba't hindi niya kaya yung ginagawa ninyo. Ngayon i-clarify natin yung cards to gain more information. So, sabi nila mag-cleanse daw muna ako. So, I'll just go ahead and cleanse. So, I was able to cleanse. So, i-clarify natin. I feel na kung sino man ito, minaltrato ka niya dati. Pero matagal na panahon na niya itong ginagawa at until now, this person didn't stop. At ngayon ginagawa niya ay sinisiraan niya yung iyong career, yung iyong pangalan. Kasi you're reaching your goals and your dreams, you're reaching your childhood dreams too. I feel na pinili niya na siraan ka rather than supportahan ka sa ginagawa mo. So, anyway, tinan natin kung nakakarma na ba siya. So, I feel here na sa ngayon, itong tao na to, meron din siyang work and this person go after whatever it is. At sa ngayon, may money siya dahil dito sa work, as you can see here. So, with this live and learn. So, patuloy pa rin siya sa ginagawa niya sa'yo, honestly speaking, na pagbebetray at kung ano man. At ito yung bagay na hindi niya natutunan, meaning this person didn't change. And you know exactly kung ano mangyayari kapag hindi nagbago yung tao, di ba? So, you have the desire and eternal love. So, yung ginagawa niya sa ngayon, guys, naghahanap siya ng true love. Honestly, iba sa kanila ay single. At I feel na naiiyak siya kasi hindi niya naranasan tong eternal love, okay? So, malungkot siya with regards sa love life. Yun yung nangyayari sa kanya. At parte yun ng karma niya kasi patuloy niyang sinisiraan yung mga tao. I feel na hindi lang ikaw yung ginawa niya ng ganito with regards sa career. Ginawa din niya to sa iba. So, hindi siya tumigil sa panggugulo sa career ng iba. Kaya, nangyari sa kanya, minamalas siya as you can see here. And with regards sa sweet dream, at saka hindi rin maganda yung kanya mga panaginip, laging tungkol sa evil entity na papanaginipan niya. Isa rin sa kanyang karma, yung kanyang isipan ay binabag ng evil entity. Okay? Kaya madalas siya minamalas dahil kinokontrol ng negative entity yung kanyang mind as you can see here. Kahit sabihin natin mayaman siya ngayon, may pera and so on. Paano mangyayari kapag ganito yung mind mo? May tendency ka na mabili mo yung mga bagay na hindi naman dapat or magkaroon ka na wrong decision with regards sa handling ng pera. So, minamalas siya dahil sa panggugulo ng evil entity. So, if you ask me kung nagkakarma ba siya, I would say yes, nagkakarma siya. Isa sa kanyang karma ay walang lover as of now, as you can see here. At isa rin sa kanyang karma ay ang kanyang panaginip ay laging hindi maganda at saka laging may distortion sa kanyang mind dahil minamanipulate ng evil entity yung kanyang mind. So, you have the color here. I'm sensing, guys, itong taon na to, ganun pa rin siya.
Okay, I feel na naiyak siya kasi siguro naghahanap siya ng partner. Maybe some of them, they could be in a relationship pero hindi niya nadama yung true love. Kaya until now, this person is looking for a partner na talaga magpapakita sa kanya ng dinidesire niya na eternal love pa. Okay? So, magulo yung story dito with regards sa love life. So, just take which resonates and leave what doesn't. If they do have a partner, yung partner nila sa ngayon, hindi yan yung eternal love na hinahanap niya. And some of these people are also single. Okay, yung iba lang sa kanila. And they're still looking for true love. Anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing garahin, honestly. So, we have the twin in reverse. So, parang ganito rin yung pero naka-reverse si twin natin. So, ibig sabihin lang nun, this person is definitely looking for a partner na talagang mag-resonate sa kanya. We have the do your best in either way. We also have the pass in either way. We also have this, okay? So, marami siya. I feel nabaon siya actually sa utang sa langit, okay? With regards sa bad karma, marami siyang bad karma, honestly speaking. So, we also have this one of the greatest blessing, and we have the fight in reverse. So far, I feel here na with regards sa, let's say, career blessings, I would say na hindi pa siya nakakarma about doon, pero sa tamang panahon. Pero with regards sa karma parating sa kanya, I feel here with a snake na may mangyayari sa kanyang buhay wherein they could be dealing with, let's say, a scammer or can be magdanakaw. At mawawala yung kayamanan niya dahil doon. So far, hindi pa yun nangyayari, guys. Okay, yung ganong karma sa kanya. So, anyway, let's see what else do we have here. I feel like money problem and money issue. I feel like this person betrayed your heart. At nasense ko rin yung kantang if there is one more gift I ask of you, Lord, it will be peace here on earth. So, ibig sabihin lang nun, yung kanyang buhay ay kinda like chaotic. Okay, at I feel na kasi hindi siya tumigil sa panggugulo sa mga tao, kaya magiging ganun yung kanyang buhay, magiging stress. Honestly, or stressful. So, we have this one here, okay? So, kung may karelasyon man siya, guys, mawawala yung relationship niya. May gising ka siya at may iiyak siya dahil dito. Okay, as we can see, kasi nawala yung kanyang world. And this person has to see their person leave them behind. Masakit sa kanya. So, hindi pa to nangyayari yung ganitong betrayal. Okay, so, yung ibang karma natutupad sa kanya, pero yung ibang karma hindi pa, parating pa lang yan. Okay, so as I told you, may magbe-betray at talagang masasaktan siya kasi kung sino yung magbe-betray sa kanya, mahal niya itong taong to, as you can see here. Okay, and I'm sensing here as well na I feel naiiwan talaga siya, which will lead on to problems with regards to money kasi baka nakadepende rin siya sa kanyang tao for money, okay? And yun nga, dahil nga sa kanyang tao, meron siyang money and everything, so mawawala yan lahat sa kanya. Okay, let me remind you, yung karma ng mga tao na nanggugulo sa buhay ng iba, kaya ito yung nangyayari na yung mga blessing nila ay mawawala sa kanilang buhay. So, it will happen sooner or later to this person pag di siya talaga tumigil. Pero sa ngayon, yung karma nararanasan niya is with regards sa relationship na nadarama niya na
parang paalis na yung kanya lover. Okay? So, yung about sa love life, kinda like feels na parang vice versa. Meaning lang nun, baka yung partner niya, kung may partner man siya, yung partner niya ay nakakaranas na hindi niya nakikita yung tao mo as the one, and this person didn't treat their partners right, kaya iiwan siya ng kanyang lover. You got my point there. So, babagsak yung kanyang love life at dahil din doon, magkakaroon siya ng issue sa kanyang pera, lalo na kung yung breadwinner niya is yung kanyang partner. So, anyway, sa dito guys, para siyang nasa yes, okay, and no at the same time, honestly. Kasi may mga kamalasan na nangyayari sa kanyang buhay. So, yung ibang karma naranasan niya, pero may mga karma pang parating sa kanyang buhay, okay? So, anyway, that's it guys, and God bless all of you. Sa pumili na nurture card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakarma ba yung iyong tao sa ngayon. Actually, na-sense ko na mabigat sa puso yung energy. So, meaning lang no, nasasaktan yung kanyang damdamin sa ngayon. At saka na-feel ko rin yung heaviness sa aking mata. So, ibig sabihin lang nun na umiiyak itong tao na to sa ngayon. I feel like whomever this is an illusionist, honestly. Puno ng kasinungalingan yung laman ng kanyang bibig. At saka, I really feel na isa sa kanyang karma, walang ganong tao na ikinig na sa kanya sa ngayon. At siguro napapaaway din siya kasi may naririnig tayong aso sa background. So, speaking of, meron tayong fight card dito. Okay? Another. Okay, na-sense ko guys, this is a heavy karmic pile. Talaga ang toxic ng energy. And I feel na kung sino man ito guys, siniraan niya kayo in the first place. Okay? So, i-clarify natin yung cards to gain more information. I feel like this person find you very attractive and interesting. At talagang gustong-gusto ka niya pero nag-break na kayong dalawa or hindi na kayo makaibigan and so on. I feel na dahil dito kaya siya naiiyak. At I feel na pinatrabaho ka niya, to be honest with you. I'm not quite sure guys if you're aware about it. I feel like soon you'll be able to figure it out, honestly speaking. So, sa ngayon, I feel here na punong-puno ng ebidensya yung kanyang bibig. Meaning lang nun, siguro nadudulas siya sa kanyang mga sinasabi or talaga na-figure out ng mga tao yung kanyang mga kasinungalingan, okay? So, anyway, we have this prey and marionette. So, ito yung tao na gusto niyang kontrolin halos lahat. And maybe this is somebody who's codependent over spell works, honestly speaking. And let's see what else. So, we have the dream and confident. Okay? So, itong tao na to, confident siya na ma-manifest niya yung mga bagay gamit ang spell work. Pero, yung mga spells na ginagawa niya is kinda all an illusion as you can see here. So, tingnan natin kung nakakarma ba siya. I will say yes, nakakarma siya guys. Kasi I feel here na isa sa karma niya, siya rin ay makakurse. Maybe ito yung tao na hindi lang siya yung nagkakurse sa'yo. Maybe may kinakausap siya ng mga tao na gagawin to sa'yo. So, mag-ingat siya kasi baka yung tao na kanya pinagkatiwalaan na magkakurse sa'yo, kinukurse din siya. At saka isa sa karma na receive niya is magulo yung kanyang isipan as you can see here.
I got this sensual, honestly. So, yung ginawa niya siguro ay ginayuma ka niya. So, ganun din yung mangyayari sa kanya actually. Uncontrollable passion, yun nasa sense ko. I feel here na naging, what do you call this, bumalik sa kanya yung curse. Instead na ikaw yung magkaroon ng fiery energy na passionate, siya yung nagkakaroon. Okay, ng backfire. Yung ibang cases dito, yung kung sakali man may kinakausap siyang tao na mag-curse, yung tao na yun na kinausap niya, kinakurse siya. So, yun yung parte ng kanyang karma na prone siya sa mga curses at kapag nagka-curse siya, bumabalik lang yun sa kanya. So, isa rin sa karma na na-receive niya, honestly. Itong taong na to kasi ang taas ng pride. Feeling niya, babalik ka sa kanyang buhay and so on. Pero hanggang panaginip na lang yun, guys. Okay? I feel na kaya gusto kayang bumalik sa kanyang buhay kasi ikaw ay tao na talagang helpful, okay? At saka talagang caring ka. At tuwing naalala niya yung mga bagay na ginawa mo for him or her, naiiyak siya. Okay? So, yung karmang na-receive niya, o nakakarma siya, hanggang panaginip na lang to ng gusto niya. Kasi hindi ka nababalik sa kanyang buhay. Kasi we have the evidence here, okay? Alam mo yung totoo. At saka kung makita man kayo, mag-aaway kayo or talagang lalaban ka para sa iyong karapatan or para sa iyong freedom. So, yun nga, na-receive na niya yung kanyang karma. So, ibig sabihin nun, hindi tumatalab kung ano man ng love spell, gayuma, or whatever sa'yo. Bumaliktad yun, at dahil sa mga ginagawa niyang pagkakurse sa'yo, since bumaliktad, siya yung naakit sa'yo instead na ikaw yung maakit sa kanya. You get my point? Okay? So, anyway, isa sa kanyang karma, patuloy lang siyang titingin sa'yo, pero, hindi kanya makukuha. At saka, I feel here as well na ay nagbe-betray din sa kanya behind the scenes, okay? It resonates with this one too. And this will only resonate, yung may nagka-curse sa kanyang inaas niya na mag-curse sa'yo. Pag ganun yung case, okay? Pag may inutusan siya, ganda-curse siya. So, anyway, lesson 3 have is this one. So, I feel here na na-receive na niya yung kanyang karma. Honestly speaking, kasi isa sa kanyang karma rin, lalabas yung katotohanan, as you can see here. A bit of faith and give. So, I feel na meron din kayong good karma, honestly speaking. So, if ever this is about love life situation, to be honest with you, yung marireceive mong good karma is I feel like love life or a partner that's authentic to you. Kasi na-sense ko sa vibe ng taong ito, toxic ng energy at hindi ko nasa-sense na siya ay nagsasabi ng totoo. Lagi siya ay sinungaling at definitely nakakarma siya, so it's a yes. So, you have the nurture here. So, ito yung pangarap niya na sana maging kayo uli. Kasi itong taon na to, nadama niya yung pagmamahal niyo. Pero, yun nga, yung karma niya, hindi na itong mangyayari. Basta panaginip na lang. I feel as well na isa sa kanyang karma ay definitely blockage with regards sa kanyang throat. Kasi yung energy din niya, nasa sense ko rin yung pagka-block na throat chakra. So anyway, let's see what else do we have here. So they asked me to cleanse first, so just go ahead and cleanse. Alright, so we have the loss in reverse. And we also have the light in either way, okay? So, itong taon na to, pinagpipilitan pa rin niya na bumalik ka sa kanyang buhay, okay? So, pinamanifest niya lahat gamit ang spell work. Kaya pala ako nag-cleanse. Kasi massive yung energy, honestly speaking. So, you have the sword. Here in reverse, we also have the alone in either way. Okay. Yung taong ito talaga, pinipili niya talaga mangyari yung wini-wish niya mangyari. Okay? Pero nakita niyo naman in either way siya. As you can see here. Okay? Lahat in either way, pati karma.
Definitely yes, okay? Yung karma rin niya ay magiging alone siya. At pinagpipilitan niya na hindi ito mangyari, pinipilit niyang i-manifest ka muli sa kanyang buhay kasi ayaw niyang tanggapin si change. Which is nangyari na nawala ka sa kanyang buhay. I feel na nagagalit siya dahil doon, na nawala ka sa kanyang buhay, honestly speaking. Dahil parte yun ng kanyang karma. Dahil yung mga manifestation niya, nakabase lahat sa curse. Okay? Masyado siyang based doon. So, basically, yung mga bagay-bagay na minanifest yan by that is all an illusion. Honestly, it will fade one day at hindi yun permanent. Kaya, obviously, lahat ng minanifest niya by spell work, mawawala yan lahat. So, yeah, this person is receiving their karma, to be honest with you. So, tingnan natin kung ano pa. I feel like this person took everything for granted, honestly speaking. At saka na-feel ko rin na maswerte talaga tong tao na to sa'yo. Pero yun nga lang, I'm not sure kung anong ginawa niya, guys. Pero, I'm kinda like think as well na parang hindi niya deserve ka, honestly speaking. Okay, kasi feeling ko yung energy, parang gusto lang niya na iserve mo siya muli, etc. Parang, hindi ko na-sense dito yung motive niya na mahalin ka. Yung motive lang niya is makadama lang uli siya ng pagmamahal mo. You get my point? So, anyway, ayan nga yung karma niya na hindi ka na niya actually magiging karelasyon uli or kaibigan kung kaibigan man to. Hanggang tingin na lang siya sa'yo, dun lang, that's it. Hanggang hintay lang, pero hindi ka babalik. Okay? At isa rin sa kanyang karma, hindi siya actually maka-move on sa'yo. At hindi lang yun, patuloy siyang actually dahil nga sa, I feel na because of the black magic na ginagawa niya mga spells, nadidim yung kanyang light. And this person cannot see things clearly, properly, lalo na sa decision making. So, we have this one as well. This is nice, okay? So, yung buhay ay magiging at peace ka at makakahanap ka ng tao na nababagay para sa'yo. So, you can see and you will be successful both in love life and in your career din, okay? Siya naman, I feel here, yung karma nakuha niya, hindi magiging successful kung ano man yung kanya minamanifest by spell work. Kasi first of all, it's not fated for him or her. Nakita mo naman dito sa glass pebbles, lahat ay naka-in either way. Kasi ginagawa niya is pinagpipilitan niya mangyari yung hindi naman dapat mangyari. You get my point? Kaya kahit yung fate card natin ay naka-reverse siya, kasi minamanifest niya ay hindi naayon para sa kanya. Parang siyang against sa will ni God, sa plano ng Panginoon para sa mga tao at para din sa kanya. So dahil, nagpupumilit siya. So yung mga bagay na pinagpilitan niya, hindi niya yung makukuha. Kung makuha man, mawawala rin yun sa kanyang buhay. So this person definitely needs to learn their lessons, okay? So far, nakakarma siya, yes. Okay. So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. So pumili na mindfulness card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakarma na ba yung iyong tao. I feel na itong tao na to, lagi siyang minamalas. At lagi naguguluhan din. I'm sensing as well na itong tao na to ay mapagmataas. At mapagpalat kayo din. Siguro marami na siya mga tao na nauto.
I'm sensing na kung sino man ito guys, siya ay ahas. Hindi talaga siya mapagkakatiwalaan at kahit kaibigan ka niya, ibebetray ka niya. Wala siyang utang na loob. So, first of all, layuan niyo na siya guys. Okay? So, anyway, clarify natin yung cards to gain more information. I'm sensing na kung naman ang ginawa niyang mali sa inyo, ginagawa niya rin to sa iba. I-clarify natin. So, sabi nila mag-cleanse daw muna ako. So, I'll just go ahead and cleanse. I'm sensing yung kantang Shout to the Lord. So far maganda yung kantang yon because it's praising God. Pero tinan natin kung mag-resonate ba sa inyong reading. Okay? Okay. Sabi ng mga anghel dahil sila ay masyadong mataas at gusto nila siguro na sila ay pinapraise. Siguro madalas sila magpapansin. Sa social media, they could be self-centered, honestly speaking. Okay, which is kinda like annoying in a sense, okay? So, tinan natin kung nakakarma ba siya. So far, until now, this person is babalat kayo na mabuti. Okay? I feel na itong tao na to, siya yung tipong tao na tutulong kung maraming nanonood sa kanya na tumutulong. Saka siya gaganahan tumulong. Okay? Kasi yung importante sa kanya ay reputasyon as you can see here. So, tinan natin kung nakakarma ba siya. So, we have the alone and friendship. Okay? So, isa sa kanyang karma na na-receive is may mga friends siya, yes. Pero this person feel alone. Meaning na noon, wala siyang tunay na kaibigan. Kahit sabihin natin na marami siya mga tao sa kanyang paligid. Isa yun sa kanyang karma. Okay? So, you have the inspire and we also have the loss. So, yung isa rin sa kanyang karma ay meron siyang mga losses, honestly. I feel naiiyak siya dito sa mga losses na to, honestly speaking. And I feel like with the inspire, so yung rason kaya nang wala itong mga venture niya kasi baka itong tao na to, maybe this person is a copycat, or pwede rin nakuha lang niya yung idea sa ibang tao tapos pinush niya kahit hindi meant to be para sa kanya. Kaya nawala yung bagay na kanyang venture. Kasi first of all, it's not made for him or her. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma, hindi maganda yung kanyang mga panaginip, okay? At saka, siya ay warrior at negative thinker din, lalong-lalo na with regards sa career. So, kung sino man to, maybe kung ano yung nagawa niyang kasalanan is basically about sa career. To be honest with you, so we have the desire. So, yung karma niya dito, guys, sa tuwing may desire siyang ma-achieve, nagkakaroon muna siya ng negative thoughts before he or she push forward. Kasi, dahil na rin sa kanyang kamalasan with regards sa negosyo. As you can see here. Nakala niya lalago, bumagsak, tapos kapag may gusto ulit siyang gawin, ayaw na niyang gawin kasi meron na siyang nakaraan at saka yung thoughts niya ay negative about sa mga venture. Next that we have is this one. So, isa rin sa kanyang karma ay overwhelmed siya, maybe by the bills, responsibilities, and so on. Yung masaklap dito ay connection neto ay alone card din, okay? So, meaning lang nun, kahit nasabihin natin na may mga kaibigan siya, or may mga kamag-anak and so forth, pero walang tutulong sa kanya kapag siya ay may problema. This person definitely feel the aloneness, the loneliness, to be honest with you. So, next thing that we have is this one. So, kung meron man siya talagang friends, lover, whatsoever, plastikan lang guys, okay? So, huwag kayo mahiniwala agad sa postings niya.
na may friends siya, may circle, whatever. Kasi yung mga tao sa kanyang paligid, hindi naman niya talaga tunay na kaibigan. Kasi, yeah, this person feels alone at aware siya na tuwing may problema siya, hindi siya tinutulungan ng kanyang friends, relatives, and so on. Next that we have is sensual and apology. So, to be honest with you, dahil nga sa ma-pride siyang tao, ito rin yung dahilan kung bakit, may mga tao na ayaw na rin sa kanya. At I feel here na naaakit lang yung mga tao sa kanya, maybe sa kanyang ganda, or kagapuhan, pero it doesn't mean na gusto talaga siya ng mga tao. Kasi I really feel na marami siya nagawa na hindi naayon. At I feel like with the apology here, I think na kailangan niya mag-apologize or kailangan niyang babaan yung kanyang pride para, gumawa yung mga tao sa kanya at maging desirable siya. Kasi I feel na yung karma niya, kailangan niya sigurong magsuot ng something attractive, daring as in just to attract an audience. Okay? Kasi hindi niya maakit yung mga tao by the attitude. Kasi kung sino man to, hindi ko talaga na-sense na maganda yung attitude niya, honestly speaking. Kasi mapagbalat kayo siya eh. So, mindfulness is here, okay? So, as I told you, ma-pride siyang tao. Siguro nag-feeling ngero siya na siya ay upright and so on. Okay, so, I feel na dahil dito sa kanyang pag-uugali na prideful, ito yung sisira ng kanyang career. To be honest with you, hindi siya kakit-akit sa mga mata ng mga tao dahil nga doon. Lalo na sa mga tao na ayaw na ma-pride. Okay? Ayaw ng arrogante, honestly. So, let's see what else do we have here. I feel like with the apology, may mga pagkakataon sa kanyang mga buhay na kailangan niya mag-apologize or babaan yung kanyang pride. So, you have the wisdom in either way. We also have the betray in either way. Okay, so itong tao na to, may binebetray siya dati. Okay, marami siyang bagay na dala na I feel like bad karma, honestly speaking. Okay, so that's the reason why I feel here na nag-feeling nga siya na upright. Pero but yet, dahil sa kanyang pag-uugali, kaya napapansin ng mga tao na hindi pala siya upright. So para makaakit siya ng tao, kailangan niya magsuot ng daring, magpagandang, magpagwapo sa physical. Okay, so you have this one in reverse. Isa sa kanyang karma, guys, hindi maakit sa kanya yung mga tao. This one is in either way, and we also have this camera in reverse. So, I feel na maiyak siya, guys. Bakit? Kasi with the camera in reverse, ibig sabihin lang nun, kahit na kakit-agit siya, parang ilang sa kanya yung mga tao, yun nafe-feel ko. Kasi, feeling ko yung kanyang energy is more likely, nagtatry siya to gain attention, kahit na ayaw naman ng mga tao sa kanya. You get my point? So, anyway, let's see what else do we have here. I give this a yes. Nakakarma na siya, guys. Okay. I feel like more karma to come. So, hindi pa to fully yung karma niya, pero nararanasan niya yung certain na karma na dapat niya rin maranasan. So, anyway, yung isa sa kanyang karma, as you can see here, na meron siguro siyang work na hindi niya gusto, pero nandun siya kasi para kumita, honestly speaking. Isa sa kanyang karma, lalabas yung katotohanan, at saka yung maskara niya mag-fell off, and that's the reason why people will know the truth, honestly speaking. At isa sa kanyang karma rin, wala siyang rest. Ma-overwhelm siya sa responsibility, as you can see here, and that's why he or she don't have a rest.
Okay, so with regards sa friendship, aminado na siya dito or alam niya sa kanyang sarili na yung mga kaibigan niya ay hindi tunay na kaibigan. Okay? At dahil dito nasasaktan siya. So, alam niya. To be honest with you. So far, meron lang siya nag-stay is job. To be honest with you, pero yung trabaho na yun ay ayaw niya. So, that's it guys with regards to your reading. So, it's a yes. Nakakatanggap na siya ng karma. Pero hindi pa 100%. I feel like meron pa maparating sa kanyang karma. So, anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa pumili ng faith card, ito ang inyong reading. Tingnan natin kung nakakarma ba yung iyong tao. I feel na kung sino man to naguguluhan siya sa pag-ibig. I feel na masyado sila makasarili. At nilalaro nila ang tadhana. This person could be somebody na gumagamit ng gayuma para makaakit ng tao. Pero it doesn't work, okay? Kung may nautuman, well, I don't know. Pero tingnan natin, okay? I-clarify natin. Nag-sense ko yung kanta na Shout to the Lord. So, actually, ito yung tao na to, marami siyang pinagdaanan sa kanyang buhay. Kaya din siguro siya naging makasarili. At I feel na mga agaw din siya ng partner. Nafe-feel ko rin yung heaviness sa aking mata. I feel na naawa ka sa kanya. Maybe nagpo-post siya sa social media na malungkot siya. Kung nagkakaroon siya ng karelasyon, di maganda yung nangyayari sa relasyon. At I feel na puno ng kamalasan yung kanyang buhay, kaya ka naawa. So, tingnan natin kung ano meron. So, you have the authentic and saving. Okay, so far, as I told you, makasarili siya. At kung nagsisave man siya ng pera, yung pera niya para lang sa kanyang sarili. So, this person is being authentic on saying these things. Okay, pero dahil din sa sinarili niya lahat ng pera, hindi nagbibigay sa mahirap, nagiging blockage din yun ng money, ng wealth. Okay, hindi rin maganda yung ganyan. So, you have the lust and confinement, okay? So, I feel na isa sa karma na receive nila is actually nagkakaroon ng stagnancy yung kanilang buhay at hindi nila alam kung saan patungo yung buhay. Okay, so, I feel na kung sino man ito guys, meron silang tendency na mag-commit ng, committal. Yun yung nasa sense ko, pero I feel na naiyak sila dahil doon. Okay, pag nasobran sila ng depression, may tendency silang may gawin, honestly. So, we have the homeless and royalty. Okay, so, I'm sensing that this is kinda like, yung pangarap nila ay marami silang pera. Pero para lang sa kanilang sarili. So, gets ko na to guys, okay?
So, dahil nga ito yung intention nila na they want to be rich for themselves only, for saving only for themselves, ito rin yung dahilan kung bakit sila lagi nawawalan ng pera. Baka kasi yung pera nila, nilulustay nila for themselves only. So, kaya nagkakaroon ng blessing blockage sa kanilang buhay. So, yes, nakaka-receive na sila ng karma at ito yung nangyayari ngayon sa kanilang buhay, na wala silang pera at maybe wala rin silang bahay. Okay, isa rin yun sa kanilang karma. So, you also have to brave and protest. So, mabilis nga yung hulog ng money dito. Actually, tinetest sila ng Panginoon kung magbibigay ba sila sa mahirap. Honestly speaking, but sad to say, they failed. Okay? They rather give to themselves only at saka kung lustay sila sa pera, sa sarili nila. So, ito yung nangyayari, napapalak yung kanilang wealth, kaya sa ngayon, walang savings, okay? Kung meron man, napakakapiranggot, honestly speaking. So, you also have this one. So, I feel na yung pangarap talaga nila ay magkaroon ng partner, honestly speaking. Kasi I feel like with the goal being here, meron silang work, yes, okay? Pero kahit na may work, na-sense ko rin na may issue sa money, na lagi sila naghihirap dito. So, ito sigurong tao na to, isa sa kanyang karma, kung sakali man ang agaw siya ng relasyon ng iba, yun din yung mangyayari sa kanya, na kung may karelasyon siya, agawin din ng ibang tao yung kanyang karelasyon. Next that we have is this one. So, kung sakali man single siya sa ngayon, guys, nakakarma siya. Okay, with this loneliness being here. At saka sira din yung kanyang reputasyon, maybe dahil siguro dati nang agaw siya ng jowa na may jowa. So, sira yung reputasyon niya dahil doon. At na-stress siya dahil kumalat yung chismis about sa nagawa niya dati. Kaya wala may gusto sa kanya. At tinutukso siya ng kanyang mga kamag-anak dahil yes, meron siyang pera, may trabaho din siya, pero wala siyang jowa. You get my point? Okay. So, let's see what else do we have here. So, we got the evidence and idea. So, siguro dati nakakaakit pa siya ng partner, honestly speaking. Pero sa ngayon kasi, hindi. Dahil may mga ebidensya against sa kanya with regards siguro sa pang-aagaw niya ng jowa or kung ano man nakalokohan yan before. So, nagkaroon ng changes, meaning kung dati nakakaakit siya ngayon, hindi. Single siya, as you can see here, okay? So, yung karma niya nare-receive, I will say it's a yes. So, dalawa yung karmang nare-receive niya sa ngayon, which is ginawawalan ng money. As you can see here. Kasi para lang sa sarili niya yung money at hindi para sa pagbigay sa mahirap at saka sa Panginoon. Then, isa rin sa kanyang karma is with regards sa relasyon at sira yung reputasyon niya. And with the faith being here. So, yun nga, siguro dahil sa nagawa niya dati nung past, wala siyang love life. Kaya sarili lang niya yung mahal niya. Tsaka dapat turuan niya yung sarili niya na wag maging makasarili. Kung may nangangailangan, magbigay siya sa nangangailangan. Kasi yun din yung dahilan kung ba't siya minamalas sa pera. So, I'm reading this intuitively, by the way. So, meron siyang blessing blockage. So, obviously, naka-receive na siya ng karma niya. At madami. So, we got to forgive here. We also have this one here. So, I feel na gusto niya i-forgive siya ng mga tao. Kasi nga, may nagawa siyang mali before. So, you have to betray in reverse. And we also have the home in either way. We also have the broke. So, broken relationship. At saka, I feel here sa karma. I'm not sure kung na-receive na niya to, guys. Pero isa sa karma niya, kung sakali man ikasal siya, guys, maaagaw yung kanyang pinakasalan. Meaning, mawawala yung kanyang pinakasalan. Magiging broken family. Isa yun sa kanyang karma. So, we have this one.
And we have the mess. So, with regards sa kanyang pera, it's kinda like messy. Okay? Kasi yung dapat niyang matutunan dito is yung pagsasave ng money. Okay? At saka, dapat matuto rin siya magbigay sa kanyang kapwa. Honestly, so far naman nagpapadala yung Panginoon ng mga tao na gagabay sa kanya na magbigay sa may hirap, honestly. O kaya, I feel na dapat nasa tamang landas. Pero, hindi ko na sense na ginawa niya yun. Na-feel ko na walang change na nangyari sa kanyang pag-uugali. So anyway, let's see what else do we have here. I'm sensing walang kwentang kaibigan. Okay, so maybe may mga kaibigan siya na nangangailangan ng tulong pero hindi niya binigyan. Okay? Hindi niya binigyan. So, isa rin yun sa dahilan siguro kaya yun nga. Dahil sa sirang reputasyon na walan siya ng lover. So, hindi siya masaya sa kanyang buhay dahil walang love life. So, sabi ng mga anghel, if ever this person is not yet married, okay, dati ang panahon na magkakaroon siya, pero magbe-break sila. Kasi may betrayal na mangyayari. Okay, so, yun yung isa sa karma na hindi pa niya siguro naranasan, yung broken family. Pero kung nagkaroon na ng ganyan, meaning lang na karma na siya. So, we have the strength here to reverse. Okay, itong tao na to, this person could be go-getter or biglaan siya nagkakaroon ng relasyon. So, ipipin down siya ng langit by them being sick. Kasi ito nga, kung nagkakarelasyon siya, maybe it's just about passion and that's it. So, pinipin down siya ng langit kasi hindi maganda yung ganyan. Next that we have is this one. So, hindi nga siya mapagbigay, guys. So, kaya yung karma niya, nawawalan siya ng money kasi para lang sa sarili niya yung pera. So, yun din yung karma na punta sa kanya. Okay? So, kung magkakaroon man siya ng karelasyon, this person really have to work hard para sa kanilang relasyon to work out. Okay? And next thing that we have, yun nga, may betrayal na mangyayari sa kanyang relasyon. Kung kinasal siya, isa yun sa kanyang karma. Tapos may mga away sa relasyon sa kanyang buhay din. At saka kung may gusto siyang ma-reach na goal, hindi niya makukuha yun. Honestly, feel na may iyak siya actually. So, to be honest, kung dati maganda yung reputasyon niya, so dahil nga sa mga nagawa niyang mali dati, nasira yung kanyang reputasyon, lumabas yung katotohanan, at hindi na siya actually tinitignan ng mga tao na upright, which makes them feel sad and lonely. Kaya yun, na-karma sila, sira yung reputasyon. Kung magkaroon man sila ng karelasyon, nagkakaroon ng divorce, at parang pinipilit sila maging single. Honestly, yun ang sa sense ko na vibe. Parang ayaw sila ng Panginoon na bigyan ng pagkakataon na magkaroon ng lover. Kasi nga, parang siyang for passion purpose only. Tapos makasarili sila, hindi nila alam kung paano talaga magmahal. Okay? So, anyway, that's it guys with regards to your reading. So, it's definitely a yes. Nagkakaroon siya ng karma guys. Yung iba hindi pa nila nakuha yung karma. And now with regards sa broken family. Okay, kung I really sense na hindi sila makapagsalita. Siguro dahil sa hiya din. Okay, so anyway, nagkakarma sila guys. Yun yung nasa sense ko, it's a yes. So anyway, that's it guys, and God bless all of you.